Ang mga huling salita sa sulat ay parang martilyong pumukpok sa kanyang sentido. Final notice eviction. Nakatayo si Aurora Santos sa gitna ng kanilang munting sala, hawak ang papel na gawa sa makapal at mamahaling materyales, isang bagay na hindi nababagay sa kanilang simpleng tahanan. Ang bawat letra na nakaimprenta sa itim na tinta ay tila humihiwa sa kanyang balat, nag-iiwan ng lamig na gumagapang mula sa kanyang mga daliri paakyat sa kanyang mga braso, hanggang sa manuot ito sa kaibuturan ng kanyang dibdib. 30 araw. Iyon na lang ang natitira sa kanila. 30 araw bago ang bahay na ito, ang tanging kanlungan ng kanyang 4 na anak, ay maging alaala na lamang. Napapikit siya ng mariin. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata, isang pamilyar na hapdi na pilit niyang nilalabanan sa loob ng 2 taon. Simula nang mawala si Marco, ang pagpipigil ng luha ay naging pangalawang balat na niya. Ngunit ang sulat na ito iba ito. Hindi ito dalamhati ng pangulila, kundi ang nagielong takot ng kawalan. Marco, bakit? Tanong niya sa hangin, ang mga salita ay hindi lumabas sa kanyang bibig, kundi umalingaw lamang sa loob ng kanyang isipan. Ang pagtataksil nito ay isang sugat na hindi pa naghihilom, ngunit ang lihim na pagkakautang na iniwan nito ay isang lason na unti-unting pumapatay sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Isinangla ni Marco ang kanilang bahay at lupa para sa isang negosyo, kasama ang babae nito. At nang kunin siya ng aksidente, iniwan nitong nakatiwangwang si Ara, hindi lang sa dalamhati, kundi sa isang bangin ng responsibilidad na hindi niya alam kung paano ahunin. Isang mahinang pag-ubo mula sa silid ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Iyon si Leo, ang kanyang bunso. Agad niyang itinupi ang sulat at maingat na isinilid sa lumang aparador, sa likod ng mga nakatuping kumot. Walang dapat makaalam nito. Hindi pa sa ngayon. Kailangan niyang maging matatag. Para sa kanila. Pumasok siya sa kwarto kung saan magkakasamang natutulog ang kanyang 4 na kayamanan. Si Leo, ang kanyang panganay na 15 anyos, ay mahimbing ang tulog sa isang gilid, ang mukha ay pagod mula sa pagtulong sa pag-aaral ng mga kapatid. Sa kabilang kama, magkatabing natutulog ang kambal na sina Luna at Lila, 11 taong gulang. At sa maliit na higaan sa tabi niya, naroon si Leo, 6 na taong gulang, bahagyang nakabukas ang bibig at muling umubo, isang tunog na nagpapakaba sa puso ni Ara. Lumuhod siya sa tabi nito at marahang hinaplos ang noo ng anak. Hindi ito mainit, salamat sa Diyos. Ngunit ang bahagyang pagsipol sa paghinga nito ay isang senyales na pamilyar na sa kanya. Hika! Ang sakit na nagpapaalala sa kanya kung gaano karupok ang buhay at kung gaano kalaki ang kanyang tungkulin bilang ina. Ilve, anak. Hinga lang, bulong niya, kahit tulog pa ang bata. Nandito lang si Mama. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ang nebulizer mula sa isang kahon sa ilalim ng kama. Ang bawat galaw niya ay sanay at walang pag-aalinlangan, isang ritual na kabisado na niya. Habang inihahanda niya ang gamot, ang imahe ng mga salitang final notice ay bumalik sa kanyang isipan. Paano niya mapapanatiling malusog si Leo sa isang kapaligirang hindi sigurado? Paano kung mapunta sila sa kalsada? Ang alikabok, ang lamig ng gabi. Napailing siya, pilit iwinawaksi ang mga nakakatakot na imahe. Hindi maaari. Hindi niya iyon papayagan. Kinabukasan, pagkatapos ihatid ang mga bata sa eskwela, nilakasan ni Ara ang kanyang loob. Suot ang kanyang pinakamatinong bestida at sapatos na may 2 taon ng gamit, dinala niya ang isang brown envelope na naglalaman ng kanyang resume. Ang payo ng kanyang kapitbahay na si Tita Josie ay umalinggaw sa kanyang isip. Ara, iha, sabi nito kahapon habang nag-aayos ng paninda sa maliit nitong sari-sari store. Wala kang mapapala sa mga pabrika dito sa atin. Subukan mo sa Maynila. Sa KGC. Kahit tagalinis lang sa mga opisina doon, mas malaki ang sahod. Kailangan mo ng panlaban. Panlaban. Iyon mismo ang kailangan niya. Ang pagtapak sa Bonifacio Global City ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang mga gusali ay gawa sa salamin at bakal, nagsisitaasan at tila inaabot ang mga ulap. Ang mga kalsada ay malinis, at ang mga taong naglalakad ay nakasuot ng mga damit na mas mahal pa yata sa kabuang laman ng kanyang aparador. Naramdaman ni Ara ang kanyang pagiging maliit. Ang kanyang bestida ay tila lalong naluma, at ang kanyang sapatos ay tila sumisigaw ng kahirapan.
Nanginig ang kanyang mga tuhod, ngunit inisip niya ang mukha ng kanyang 4 na anak. Si Leo na nagsisikap maging lalaki ng tahanan. Ang kambal na puno ng pangarap. At si Elio na ang bawat paghinga ay nakasalalay sa kanya. Humugot siya ng malalim na hininga at naglakad papasok sa pinakamataas na gusali na nakita niya, ang De Villa Tower. Ang lobby pa lang ay nakakapanlula na. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang, at ang liwanag mula sa isang dambuhalang chandelier ay nagpapasilaw. May mga gwardyang nakatayo sa bawat sulok, at ang mga receptionist ay mukhang mga modelo. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang brown envelope. Upang palakasin ang loob, bumili siya ng isang tasang kape mula sa isang maliit na stall sa labas. Ngayon, habang sinusubukan niyang hanapin ang Human Resources Department, ang init ng tasa sa kanyang kamay ay ang tanging pamilyar na bagay sa lugar na iyon. Nakatitig siya sa direktory ng gusali, pilit inuunawa ang mga pangalan ng kumpanya. De Villa Corporation, De Villa Holdings, De Villa Realty. Tila pag-aari ng iisang pamilya ang buong mundo. Sa kanyang pagkalito, hindi niya namalayan ang isang matangkad na lalaking mabilis na naglalakad palapit sa kanyang direksyon, ang mga mata ay nakatuon sa cellphone nito. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Nagkabanggaan ang kanilang mga balikat. Nawala ng balanse si Ara, at ang tasa ng kape ay lumipad mula sa kanyang kamay. Sa isang nakabibinging sandali ng katahimikan, napanood niya ang maitim na likido na tumapon at kumalat sa isang perpektong puting long-sleeved shirt. Isang malaking, maitim at mainit na mansa sa dibdib ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ang mundo niya ay huminto. Ang lalaki ay dahan-dahang nag-angat ng tingin mula sa kanyang cellphone, una sa mansa sa kanyang damit at pagkatapos ay sa kanya. Ang mukha nito ay parang inukit sa bato, matalim na panga, matangos na ilong, at mga matang kasing lamig ng yelo. Baka sa mukha nito ang iritasyon, isang uri ng pagkainis na ipinaparamdam lamang ng mga taong hindi sanay maabala. Diyos ko po, nauutal na sabi ni Ara. Ang kanyang puso ay kumakaripas sa kaba. Sorry po. Sorry, sir. Hindi ko po sinasadya. Kinuha niya ang panyo mula sa kanyang bag at akmang pupunasan ang damit nito, ngunit umatras ang lalaki. Huwag na, sabi nito, ang boses ay mababa at walang emosyon, ngunit may diin na nagpatigil sa kanya. You've done enough. Naramdaman ni Ara ang pamumula ng kanyang mukha. Ang lahat ng tao sa lobby ay tila nakatingin sa kanila. Gusto na niyang magpalamon sa lupa. Sir, pasensya na po talaga. Babayaran ko na lang po ang pagpapalaundry. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Sa tingin mo ba ay makukuha ito sa laundry? Anito, ang tingin ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang dumi na napadpad sa kanyang makintab na mundo. Sa sandaling iyon, ang hiya ni Ara ay napalitan ng isang maliit na kislap ng galit. Sino ba ang mayabang na ito? Ngunit mabilis niyang pinigilan ang sarili. Wala siyang karapatang magalit. Siya ang may kasalanan. At kailangan niya ng trabaho. Napayuko na lang siya. Sorry po talaga, sir. Nahulog ang tingin ng lalaki sa brown envelope na mahigpit pa ring hawak ni Ara, na bahagyang nayupi sa pagkakabangga. Nakita nito ang salitang "presume" na nakasilip sa itaas. Ang malamig na ekspresyon nito ay bahagyang nagbago, hindi naging mas mainit, ngunit naging mas mapanuri. Tila may kinikilatis ito sa kanyang pagkatao. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Tanging ang mahinang bulungan ng mga tao at ang tunog ng sariling tibok ng puso ni Ara ang kanyang naririnig. Akala niya ay tatalikuran na siya nito at iiwan doon, lulunurin ng kahihiyan. Ngunit dumukot ito sa bulsa ng kanyang mamahaling pantalon at naglabas ng isang maliit na card holder. Kumuha ito ng isang business card at iniabot sa kanya. Nag-aalangan na tinanggap iyon ni Ara. Ang mga daliri niya ay nanginginig pa rin. Liam De Villa, Chief Executive Officer, De Villa Corporation. Nanlamig si Ara. Ang pinuno ng buong imperyong ito. Kung talagang kailangan mo ng trabaho, sabi ni Liam, ang boses ay kasing talim pa rin ang dati, tawagan mo ang numerong iyan. Huwag mo nang sayangin ang oras ko. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Ara. Mabilis itong tumalikod at naglakad palayo. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng malawak na lobby. Nakatingin ang lahat sa kanya, ang iba'y may halong awa, ang iba'y may paglibak.
Nakatitig si Ara sa business card na nasa kanyang palad. Makapal ang papel, simple ang disenyo, ngunit mabigat ang dating. Isang oportunidad. Isang sinag ng pag-asa. Ngunit ang paraan ng pagbigay nito ay isang sampal sa kanyang mukha, isang paalala kung gaano kaliit ang tingin nito sa kanya. Isang abuloy na ibinigay dahil sa awa o marahil dahil sa pagkainis. Niyakap niya ang sarili, naramdaman ang lamig sa kabila ng init ng kanyang kahihiyan. Ang sulat ng eviction sa kanyang aparador at ang business card sa kanyang kamay. Dalawang papel na magkasalungat, ngunit parehong nagtatakda ng kanyang kapalaran. At sa gitna ng lahat, si Ara ay hindi sigurado kung alin ang mas nakakatakot. Mula sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng De Villa Tower, ang buong syudad ay parang isang malawak na mapa na nakalatag sa paanan ni Liam De Villa. Ang mga gusali ay mga laruan, ang mga sasakyan ay mga langgam na gumagapang sa mga ugat na kalsada. Dito, sa taas ng lahat, ang ingay ng mundo sa ibaba ay nawawala, napapalitan ng isang perpekto at kontroladong katahimikan. Ito ang kanyang kaharian. Isang imperyo na binuo sa lohika, ambisyon at malamig na kalkulasyon. Walang puwang para sa gulo. Walang puwang para sa pagkakamali. Ngunit habang nakatitig siya sa kanyang refleksyon sa makapal na salamin, isang imahe mula sa nakaraan ang pilit na sumisingit. Hindi ang refleksyon ng isihi na kinatatakutan at iginagalang ng lahat ang kanyang nakita, kundi ang isang mas batang bersyon ng kanyang sarili, nakaupo sa driver's seat ng isang wasak na kotse. Ang tunog ng nababasag na salamin at nababaling metal ay umalinggaw sa kanyang tainga na parang kahapon lang nangyari. Ang amoy ng gasolina at dugo. At ang boses ni Clarice, ang kanyang nobya, ilang sandali bago sila salpukin ng humaharurot na truck. Hindi ang sigaw nito sa takot ang kanyang naaalala, kundi ang mga salitang binitiwan nito sa gitna ng kanilang pagtatalo. Hindi mo ako kayang bigyan ng pamilya, Liam. Hindi sapat ang yaman mo para punan ang kakulangan mo. Ang mga salitang iyon. Mas masakit pa kaysa sa operasyon na sumunod. Mas tumagal ang peklat nito kaysa sa mga pilat sa kanyang katawan. Namatay si Clarice sa aksidenteng iyon, ngunit para kay Liam, namatay din ang isang bahagi niya bago pa man mangyari ang trahedya. Ang bahaging nangarap ng isang pamilya, ng isang tagapagmana. Ang aksidente ang kumitil sa buhay ni Clarice, ang diagnosis ng mga doktor pagkatapos noon ang kumitil sa kanyang kinabukasan. Irreversible azoospermia due to trauma. Walang anak. Kailanman. Naramdaman ni Liam ang pagtiim ng kanyang panga. Ikinuyom niya ang kanyang kamao, ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. 2 taon na ang nakalipas, ngunit ang sakit ay naroon pa rin, isang multo na kasama niya sa bawat paggising, isang anino na bumubuntot sa kanya sa bawat pasilyo ng kanyang palasyong salamin. Isang matinis na tunog mula sa kanyang private line ang pumutol sa kadiliman ng kanyang alaala. Iisang tao lang ang tumatawag sa linyang iyon. Sinagot niya ito, ang boses ay bumalik sa dati nitong lamig. Yes, Mama. Liam, Hijo, ang boses ni Doña Elvira de Villa ay formal at makapangyarihan, kahit nababalutan ng lambing ng isang ina. I hope I'm not disturbing you. You are, diretsong sagot ni Liam, kahit alam niyang walang epekto iyon. Isang mahinang pagtawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Huwag kang ganyan, anak. I just called to remind you about dinner on Saturday. It's important. Ang mga alkantara ang panauhin natin. Huminto ito sandali na para bang nagbibigay diin sa susunod na sasabihin. Isama nila ang kanilang unika hija, si Beatrice. She just came back from her studies in Switzerland. A very lovely and accomplished young lady. Napapikit si Liam. Heto na naman sila. Ang walang katapusang parada ng mga the lovely and accomplished na mga babae na ipinipresenta sa kanya na parang mga dekalidad na produkto sa isang auction. Mga babaeng galing sa tamang pamilya, may tamang itsura, at, higit sa lahat, may kakayahang magbigay ng tagapagmana sa pangalan ng De Villa. Isang bagay na hindi niya maibibigay. Mama, I'm busy on Saturday. Maraming trabaho sa company. Ang trabaho ay laging nariyan, Liam. Pero ang oras ay lumilipas, seryosong sabi ni Doña Elvira. You are not getting any younger. The De Villa legacy needs to continue. Kailangan mo ng asawa. Kailangan mo ng pamilya. Pamilya.
Ang salitang iyon ay parang lason sa kanyang pandinig. I will think about it, sabi niya, isang dekahong sagot para matapos na ang usapan. Don't just think about it, Liam. Do it. I expect you on Saturday. 8 o'clock sharp. At ibinaba na nito ang telepono. Naiwan si Liam na nakahawak sa handset. Ang katahimikan ng kanyang opisina ay mas nakakabingi ngayon kaysa kanina. Ang pressure mula sa kanyang ina ay isang bigat na palagi niyang pinapasan. Isang paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Sa gitna ng kanyang pagkainis, isang hindi inaasahang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang babae kanina sa lobby. Ang mukha nitong puno ng gulat at hiya. Ang lumang bestida at ang mga matang iyon. May takot, ngunit mayroon ding isang bagay na mas malalim. Isang uri ng paglaban. Isang tibay na hindi nababagay sa itsura nitong tila madaling masaktan. Naalala niya ang init ng kapeng tumama sa kanyang dibdib, ang pagkataranta nito habang sinusubukang punasan iyon gamit ang isang gusot na panyo. At naalala niya ang sarili niyang reaksyon. Ang pag-abot niya ng kanyang business card. Isang kahangalan. Bakit niya ginawa iyon? Dahil ba sa awa? O dahil sa inis at gusto na lang niyang mawala ito sa kanyang paningin? Hindi niya alam. Ang kanyang mga desisyon ay palaging base sa lohika. Ngunit ang ginawa niya kanina ay purong impulso. Isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Tumayo siya at lumapit sa kanyang mesa. Nakapatong doon ang kanyang mamahaling leather briefcase, sa tabi ng isang tumpok ng mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon. At sa ibabaw ng lahat, ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito, ngunit ang isip niya ay wala sa mga email o text messages. Ang babaeng iyon. Aurora Santos. Iyon ang pangalan sa resume na nakasilip sa sobrang hawak nito. Isang pangalan na simple at karaniwan, ngunit sa kung anong dahilan, tumatak iyon sa kanyang isipan. Malamang ay tinapon na nito ang card. O kung hindi man, malamang ay natakot itong tumawag. Isang ordinaryong babae na naghahanap ng trabaho ay hindi basta-basta tatawag sa opisina ng isang si, lalo na pagkatapos ng isang nakakahiyang engkwentro. Mas mabuti na rin siguro. Isang gulo lang iyon na hindi niya kailangan. Sir. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang executive assistant, si Rico, ay pumasok na sa opisina, may dalang folder. Sir, pinapatawag po kayo ng legal department. Tungkol po sa acquisition ng bagong property sa Quezon City. I'll be there in 5 minutes, matigas na sabi ni Liam, ibinalik ang atensyon sa trabaho. Iyon ang kanyang kanlungan. Ang mga numero, mga kontrata, mga negosasyon. Dito, siya ang may kontrol. Dito, siya ang hari. Kinuha niya ang isang business card mula sa case sa kanyang mesa, isang extrang card na hindi niya naibigay. Tinitigan niya iyon. Liam De Villa. Selyo. Ang mga letrang iyon ang kanyang pagkatao. Ang kanyang sandata at ang kanyang kalasag. Aakmang itatapon na niya iyon sa basurahan nang biglang tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Pinindot niya ang buton. Yes, Rico. Ang boses ng kanyang assistant ay nag-aalangan. Sir, pasensya na po sa abala. Mayroon pong isang nagngangalang Aurora Santos na naghihintay sa lobby. Natigilan si Liam. Ang kanyang kamay na maihawak ng business card ay nanigas sa ere. Nagpatuloy si Rico, sabi po niya may appointment daw po siya sa inyo. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Hindi inaasahan ni Liam iyon. Ang babaeng akala niya iduwag ay narito. Hindi lang tumawag kundi nagpakita. Mayroong kung anong damdamin ang gumalaw sa loob ng kanyang dibdib, isang bagay na hindi pamilyar. Hindi pagkainis. Hindi awa. Kuryosidad. Dahan-dahan niyang ibinaba ang business card pabalik sa kanyang mesa. Isang bahagyang ngiti, ang una sa buong araw, ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting malamig at mapanuri. Pabayaan mo siyang maghintay ng 5 minuto, utos niya kay Rico, ang boses ay kalmado na muli. Pagkatapos, papasukin mo siya. Ang katahimikan ng gabi sa De Villa Tower ay maisariling bigat at tunog. Ito ay hindi ang katahimikan ng isang payapang gabi sa kanilang munting bahay, kung saan maririnig ang mahinang hilik ng kanyang mga anak o ang paminsan-minsang pagaspas ng hangin.
Dito, ang katahimikan ay artipisyal, binubuo ng mahinang ugong ng central air conditioning at ng malayong tunog ng elevator. Para kay Ara, ito ang tunog ng kalungkutan at ng isang mundong hindi para sa kanya. Isang linggo na siyang nagtatrabaho bilang janitress sa gabi. Isang linggo na niyang pinupunasan ang mga sahig na mas makintab pa sa kanyang kinabukasan, nililinis ang mga basurahang naglalaman ng mga bagay na mas mahal pa sa kanyang isang linggong sweldo. Ang kanyang trabaho ay nagsisimula kapag ang mga empleyadong nakasuot ng magagarang damit ay nagsisiuwian na, dala ang kanilang mga leather briefcase, at ang amoy ng mamahaling pabango. Iniiwasan niya ang mga huling empleyadong paalis. Higit sa lahat, iniiwasan niyang mag-cruise muli ang kanilang landas ni Liam de Villa. Salamat sa Diyos, hindi pa iyon nangyayari. Matapos ang nakakakabang interview sa opisina nito, kung saan tinitigan lang siya nito na parang isang komplikadong problema bago sinabing, mag-report ka sa EC bukas. Shift C 10-6 ay hindi na niya muling nakita ang anino nito. Mas mabuti na iyon. Ang bawat sulok ng gusaling ito ay isang paalala ng kanilang unang, nakakahiyang pagtatagpo. Ang bawat pagdulas ng kanyang mop sa sahig ay tila bumubura sa mansa ng kape, ngunit hindi sa alaala ng kahihiyan. Habang itinutulak niya ang kanyang cart ng panlinis sa malawak at walang taong pasilyo ng ika-40 palapag, ang isip niya ay lumilipad pabalik sa bahay. Kumain na kaya sila? Nakatulog na kaya si Leo ng maayos? Ginawa kaya ni Leo ang bilin kong i-check ang pinto. Siya ang buwan na pilit nagbibigay liwanag sa kanilang munting mundo, ngunit sa gabi, kailangan niyang iwan ang kanyang 4 na bituin para lang masigurong mayroon silang kalangitan na matitirhan pagsikat ng araw. Napabuntong hininga siya, ang tunog ay tila nilamon ng malawak na espasyo. Pinunasan niya ang salaming pader ng isang conference room, ang kanyang refleksyon ay isang pagod na babaeng nakasuot ng asul na uniforme. Ito na ba ang buhay niya? Isang walang katapusang siklo ng paglilinis ng dumi ng iba para lang mahugasan ang sarili niyang mga problema. Bigla, isang pamilyar na tunog ang pumunit sa katahimikan. Ang ringtone ng kanyang lumang cellphone. Ang tunog ay parang isang alarma sa gitna ng isang sagradong lugar. Agad siyang nataranta. Walang tumatawag sa kanya sa ganitong oras maliban kung nanginginig ang mga kamay na dinukot niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Ang pangalan ni Leo ay kumikislap sa screen. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hello? Leo, anak. Anong nangyari? Pabulong niyang sagot, ang boses ay puno ng pag-aalala. Mama ni. Ang boses ng kanyang panganay ay basag at puno ng takot. Si Silio po, hirap na naman siyang huminga. Mas malala po kaysa kanina. Binigyan ko na po siya ng gamot pero nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang mop ay nabitawan niya, lumikha ng malakas na kalabog sa sahig. Nasaan kayo? Okay lang ba siya? Huwag kang magpanik, anak. Papunta na ako. Mama, natatakot po ako, umiiyak na sabi ni Leo. Sa kabila ng pagsisikap nitong maging matapang, ang boses nito ay boses pa rin ng isang bata. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata. Walang oras para umiyak. Makinig ka, Leo. Ilabas mo ang nebulizer. Alam mo na ang gagawin. Papunta na ako dyan. Huwag mong iwanan ang mga kapatid mo. Parating na si Mama. Pagkatapos ng tawag, hindi na siya nag-isip. Tinakbo niya ang pasilyo papunta sa elevator. Ang puso niya ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi niya pinansin ang supervisor na sumalubong sa kanya, basta't sinabi niyang may emergency. Ang isang oras na biyahe mula Giz pauwi sa Quezon City ay parang isang walang hanggang paglalakbay sa impyerno. Bawat preno ng bus, bawat paghinto sa trapiko, ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Nadatnan niya sa bahay ang eksenang kinatatakutan niya. Si Leo ay nakaupo sa sopa, ang maliliit na balikat ay umaangat baba sa bawat hirap na paghinga. Ang kambal na sina Luna at Lila ay umiiyak sa isang sulok, habang si Leo ay pilit na pinapakalma ang kapatid, ang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Agad niyang kinalong si Leo at inasikaso ang nebulizer. Habang ang usok ng gamot ay unti-unting pumapasok sa baga ng kanyang anak, unti-unti ring kumakalma ang paghinga nito. Niyakap niya ng mahigpit ang bunso, ninamnam ang bawat paghinga nito na parang isang himala. Nang masigurong medyo maayos na si Leo, hinarap niya ang isang bagong problema.
Hindi niya maaaring iwan ang mga anak niya. Lalo na si Leon na kailangan ng bantay. Ngunit hindi rin niya maaaring iwan ang kanyang trabaho. Ang unang linggo pa lang niya. Isang pagkakamali lang ay maaari siyang matanggal. At ang sulat ng eviction sa kanyang aparador ay isang malamig na paalala kung bakit hindi iyon maaaring mangyari. Wala siyang pagpipilian. Mga anak, sabi niya sa mahinahon ngunit desididong boses. Magbihis kayo. Sasama kayo kay mama sa trabaho. Ang takot sa mga mata ng mga bata ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay isang kislap ng kuryosidad. Ang trabaho ni mama ay isang misteryosong lugar na hindi pa nila napupuntahan. Ang pagbabalik sa De Villa Tower kasama ang 4 na bata ay mas mahirap pa kaysa sa inaakala niya. Pinasok niya sila sa service entrance sa likod kung saan walang makakakita. Bawat yabag nila sa pasilyo ay parang isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Leve, mga anak, dahan-dahan lang, paulit-ulit niyang bulong. Huwag kayong maingay. Dinala niya sila sa isang maliit at bihirang gamiting storage room sa dulo ng palapag. Mayroon doong mga lumang upuan at isang maliit na sofa. Dito muna kayo, ha? Dito lang sa loob. Huwag kayong lalabas. Dito matutulog si Leo. Inilatag niya ang dala niyang kumot sa sofa at maingat na inihiga ang bunso, na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Opo, mama, sabay na sagot ng kambal, ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha sa bagong paligid. Tiningnan niya si Leo. Ikaw na ang bahala sa kanila. Isang saglit lang ako. Babalikan ko kayo agad. Tumango si Leo, ang mukha ay seryoso na muli, tinatago ang anumang bakas ng takot kanina. Opo, mama. Lumabas si Ara at isinara ng bahagya ang pinto. Pilit niyang ibinalik ang sarili sa trabaho, ngunit ang kanyang mga tainga ay nakaabang sa anumang ingay mula sa storage room. Ang kanyang puso ay nahahati, isang bahagi ay kasama ng mop at ng timba, at ang mas malaking bahagi ay nasa loob ng kwartong iyon, kasama ng kanyang 4 na bituin. Nasa kalagitnaan siya ng pagpupunas ng sahig malapit sa mga elevator nang bigla itong bumukas. Karaniwan, walang gumagamit nito sa ganitong oras. Natigilan siya, umaasang isa lang itong security guard. Ngunit ang taong lumabas ay hindi gwardiya. Matangkad. Nakasuot ng itim na suit na tila hinulma sa kanyang katawan. At may mga matang kasing lamig ng hating gabi. Si Liam De Villa. Naramdaman ni Ara na tumigil sa pag-ikot ang kanyang mundo. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, hawak ang mop na parang isang kalasag. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundo. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito, marahil ay nagtataka kung bakit siya naroroon. Mabilis siyang yumuko at nagpatuloy sa pagmumop, umaasang lalagpasan lang siya nito. Ngunit huminto ito. Narinig niya ang tunog ng mamahaling sapatos nito sa makintab na sahig, palapit sa kanya. Bakit ka nandito? Tanong nito. Ang boses, gaya ng dati, ay mababa at walang emosyon. Sir, sagot niya nang hindi nag-aangat ng tingin. Shift ko po. Naglilinis lang po. Ang tinutukoy ko, sabi nito, at naramdaman ni Ara na mas lumapit pa ito, ay kung bakit mo iniwan ang pwesto mo kanina. Nagmamadali kang umalis. May emergency, ayon sa supervisor mo. Paano niya ito nalaman? Oo po, sir. Emergency po sa pamilya. Pero naayos na po. Pasensya na po. Hindi ito sumagot. Ang katahimikan nito ay mas nakakakaba kaysa sa anumang sigaw. Pinagpawisan ng malamig si Ara. Ito na. Tatanggalin na siya sa trabaho. Sa sandaling iyon, isang mahinang tunog ang narinig nila mula sa dulo ng pasilyo. Isang pinto na bahagyang bumukas. Mama! Ang maliit na boses ni Lila. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang mukha. Lumingon siya at nakita ang ulo ni Lila na sumisilip mula sa pinto ng storage room. Ang tingin ni Liam ay sumunod sa tinitingnan niya. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito, mula sa pagtataka, naging pagkalito, at pagkatapos ay isang bagay na hindi mabasa ni Ara. Dahan-dahan itong naglakad papunta sa direksyon ng storage room. Huwag po, pigil ni Ara, ang boses ay halos magmakaawa. Sir, ako na po. Pakiusap. Ngunit hindi ito nakinig. Nagpatuloy ito sa paglakad.
Sinundan siya ni Ara, ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. Pagdating sa pinto, marahan itong itinulak ni Liam. Ang tanawin sa loob ay isang bagay na tiyak na hindi pa nakikita ng isang isihi sa buong buhay niya. Si Elio ay natutulog sa lumang sofa. Si Luna ay nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. At si Elio ay nakatayong parang isang sundalo sa harap ng kanyang mga kapatid, nakaharap kaililan na para bang pinapagalitan ito sa paglabas. Apat na pares na mga mata ang sumalubong kay Liam. Apat na bituin na biglang nasilayan ng isang buwang hindi nila inaasahan. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ni Elio. Inaasahan ni Ara ang galit. Ang sigaw. Ang utos na ilumayas kayo. Ngunit wala. Ang tingin ni Liam ay lumipat mula sa takot na mukha ni Ara, sa seryosong mukha ni Leo, sa nagtatakang mukha ng kambal, at huling tumigil sa natutulog na si Leo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara na nawala ang lamig sa mga mata nito. Napalitan iyon ng isang bagay na mas malambot, isang bagay na halos maintindihan. Dahan-dahan itong lumuhod na ikinagulat ni Ara. Naging magkapantay ang taas nila ng maliit na silyo. Hindi nito hinawakan ang bata. Tinitigan lang nito ang payapang mukha nito. May hika siya, tanong nito, ang boses ay isang bulong, hindi na nakadirekta kay Ara kundi sa hangin. Tumango lang si Ara, hindi makapagsalita. Tumayo si Liam. Tumingin ito sa manipis na kumot na nakabalot kay Elio, at pagkatapos ay sa air conditioning vent sa itaas na patuloy na bumubuga ng malamig na hangin. Walang sabi-sabing hinubad nito ang kanyang mamahaling itim na suit jacket. Maingat nitong itinupi iyon at marahang ipinatong sa ibabaw ni Leo, isang karagdagang proteksyon laban sa lamig. Ang tela na gawa sa cashmere ay isang malaking kontra sa luma at kupas na kumot. Napatitig si Ara sa ginawa nito. Isang simpleng kilos, ngunit para sa kanya, iyon ang pinakamabigat na bagay na nakita niya. Umuwi na kayo, mahinang sabi ni Liam, ang tingin ay na kay Ara na. Ang boses nito ay iba na, may otoridad pa rin, ngunit wala na ang talim. Ako na ang magsasabi sa supervisor mo. Ituturing kong bayad ang shift mo ngayong gabi. Bago pa man makasagot si Ara, tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Habang inaayos ni Ara ang kanyang mga anak para umalis, ang puso niya ay puno ng isang magulong halo ng pasasalamat at pagkalito. Nang buhatin niya si Elio, naramdaman niya ang lambot at init ng suit jacket ni Liam. Mayroon itong amoy, isang malinis at mamahaling amoy na hindi nababagay sa kanila, ngunit sa sandaling iyon, nagbigay iyon ng kakaibang kapanatagan. Nang malapit na sila sa elevator, lumingon si Leo. Ang panganay niya. Ang kanyang maliit na bantay. Tumingin ito sa papalayong anyo ni Liam de Villa. Salamat po, sir, sabi ni Leo, ang boses ay maliit ngunit matatag. Pero kaya po ni Mama na alagaan kami. Huminto sa paglalakad si Liam. Hindi ito lumingon, ngunit alam ni Ara na narinig nito ang bawat salita. Ang suit jacket ay hindi na naibalik sa kanya. Hindi rin naman niya iyon inaasahan. Ang mamahaling damit na iyon, na dati isimbolo ng kanyang kapangyarihan at estado, ay naiwan sa isang mundong hindi pamilyar sa kanya, isang mundong may amoy ng gamot para sa hika at ng murang tela ng kumot. Ngunit ang pagkawala nito ay hindi nag-iwan ng butas sa kanyang wardrobe, kundi ng isang imahe na pilit bumabalik sa kanyang isipan. Ang imahe ni Aurora Santos at ng kanyang 4 na anak. Sa mga sumunod na araw, naging mailap si Liam sa sarili niyang opisina. Madalas, kapag tapos na ang mga meeting at natahimik na ang paligid, natatagpuan niya ang sarili na nakatayo sa tabi ng malawak na bintana, hindi nakatingin sa syudad sa ibaba, kundi sa orasan sa kanyang pulso. Alam niya ang oras kung kailan nagsisimula ang shift ni Ara. Alam niya ang oras kung kailan ito nagtutulak ng kanyang cart sa mga pasilyo. At sa ilang pagkakataon, lumalabas siya ng kanyang opisina, nagkukunwaring may kukunin o may kakausapin, para lang masilayan ito mula sa malayo. Hindi siya lumalapit. Hindi siya nagsasalita. Pinapanood lang niya. Pinapanood niya ang paraan ng pagpupunas nito sa mga salamin, ang determinasyon sa bawat pagkayod ng mop, ang pagod sa mga balikat nito na pilit niyang hindi pinapansin. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang tingin ay laging napupunta sa mga mata nito, mga matang pagod, ngunit hindi sumusuko. Isang gabi, tinanggihan niya ang isang imbitasyon para sa isang business dinner sa isang 5-star hotel. Isang bagay na hindi niya kailanman ginagawa.
Ang dahilan na ibinigay niya sa kanyang sekretarya ay marami siyang papeles na kailangang tapusin. Ngunit ang totoo, wala siyang gustong gawin kundi ang manatili sa katahimikan ng kanyang opisina. Habang nakaupo siya sa kanyang leather chair, hindi ang mga numero sa financial reports ang kanyang nakikita, kundi ang mukha ng 4 na bata sa isang maliit na storage room. Ang seryosong mukha ng panganay, ang takot sa mukha ng kambal, at ang payapang pagtulog ng bunso. Kaya po ni Mama na alagaan kami. Ang mga salita ng batang si Leo ay umalinggaw sa kanyang isipan. Isang pahayag na puno ng pagtatanggol at orgulyo. Isang pader na itinatayo ng isang 15 taong gulang na bata sa paligid ng kanyang ina. At sa likod ng pader na iyon, nakita ni Liam ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang init ng isang pamilya. Isang bagay na ipinagkait sa kanya ng tadhana. Isang kahibangan, bulong niya sa sarili, pilit iwinawaksi ang mga kaisipan. Anong pakialam niya sa babaeng iyon at sa mga anak nito? Isa lamang itong empleyado. Isa sa libo-libo. Ngunit kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, may isang bahagi sa kanya na hindi mapakali. Isang bahagi na gustong malaman kung maayos na ba ang paghinga ng batang si Leo. Kinabukasan, ang katahimikan ng kanyang mundo ay biglang nawasak. Nasa kalagitnaan siya ng isang conference call, kasama ang kanilang mga international investors nang pumasok si Rico, ang mukha ay nag-aalala. Itinaas ni Liam ang isang kamay, senyales na huwag siyang istorbohin. Ngunit si Rico ay hindi umalis. Nag-abot ito ng isang maliit na papel kung saan may nakasulat, Emergency, Lobby. Nagpaalam siya sa kausap sa telepono, ang boses ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Rico. Anong nangyayari? Sir, may eskandalo po sa baba, nauutal na sabi ni Rico. Isang babae po, nagwawala. Hinahanap po niya si Imrek Aurora Santos. Ang pangalan ni Ara ay parang isang kampanang nagising sa buong sistema ni Liam. Walang sabi-sabing tumayo siya at mabilis na lumabas ng opisina. Habang papalapit siya sa mga elevator, naririnig na niya ang sigawan. Pagbukas ng pinto ng elevator sa ground floor, isang eksena ng kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Isang babaeng nakapulang bestida, ang buhok ay bahagyang gulo at ang makeup ay medyo kumalat na, ang sumisigaw sa gitna ng lobby. 2 security guard ang pilit siyang pinapakalma, ngunit nagpupumiglas ito. Isang mang-aagaw. Isang kerida na nagpanggap na biktima. Dahil sa kanya, namatay si Marco. At ngayon, nandito siya, naghahanap ng bagong mabibiktima. Akala ninyo kawawa siya? Isang ahas iyan. Sa isang tabi, malapit sa service area, nakatayo si Ara. Nakayuko. Hindi gumagalaw. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng kanyang uniforme. Ang mukha niya ay namumutla at nakita ni Liam ang bahagyang panginginig ng kanyang mga balikat. Sa paligid, ang mga empleyadong napadaan ay nagbubulungan, ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad at panghuhusga. Sila'y mga buitre na nag-aabang sa isang sugatang hayop. Nasaan siya? Ilabas ninyo ang Aurora Santos na iyan, patuloy na sigaw ng babae, na ngayon ay alam na ni Liam na si Isabel. Ang pangalang minsan nang nabanggit ni Ara sa EC bilang kasama ng kanyang yumaong asawa. Isang alon ng galit ang biglang kumulo sa loob ni Liam. Isang galit na malamig at mapanganib. Hindi para kay Isabel, kundi para sa lahat ng mga matang nakatingin kay Ara na para bang isa itong palabas. Para sa kawalan ng respeto. Para sa kahihiyang ipinaparana sa babaeng ang tanging kasalanan ay ang magtrabaho ng marangal. Sa isang iglap, nawala ang si. Ang natira ay isang lalaking may nararamdamang hindi niya maintindihan, isang damdaming maprotekta. Naglakad siya papalabas ng elevator. Ang kanyang presensya ay agad nagpatigil sa mga bulungan. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay may bigat at otoridad. Para siyang isang hari na bumaba sa kanyang tor, upang ayusin ang gulo sa kanyang nasasakupan. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit ito'y pumutol sa lahat ng ingay. Ang lamig nito ay sapat na para magpatindig ng balahibo. Ang atensyon ng lahat ay napunta sa kanya. Maging si Isabelle ay natigilan sa pagsisigaw. Sir De Villati. Nautal na sabi ng hepe ng seguridad. Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Isabelle. Sino ka? Tila nabawi ni Isabelle ang kanyang lakas ng loob.
Itinuwid nito ang sarili at sinubukang maging presentable. Sir, I'm Isabel. Kaibigan po ako ng yumaong asawa ng babaeng yan, sabi nito, sabay turo kay Ara. Nandito lang po ako para mag-eskandalo sa lobby ng kumpanya ko, putol ni Liam, ang bawat salita ay may diin. This is the place of business, miss. Not the public market. Kung may personal kang problema sa isa sa mga empleyado ko, ayusin mo iyon sa labas. Hindi dito. Pero sir, kailangan ninyong malaman ang totoo tungkol sa kanya. Isa siyang. Ang tanging kailangan kong malaman, muling putol ni Liam, ang boses ay mas lalong lumamig, ay kung bakit mo ginugulo ang operasyon ng kumpanya ko. Security, tawag niya sa mga gwardiya, ang tingin ay hindi inaalis kay Isabel. Ilabas ninyo ang babaeng ito. At siguraduhin ninyong hindi na siya muling makakatapak sa gusaling ito. Ever. Ang utos ay malinaw at walang apela. Agad na kumilos ang mga gwardiya, mas naging pursigido ngayon dahil sa direktang utos mula sa pinakamataas. Habang pilit siyang kinakalagkad palabas, patuloy pa ring sumisigaw si Isabel. Magsisisi kayo. Pare-pareho kayong mga bulaang lalaki. Malalaman din ninyo ang tunay na kulay ng babaeng yan. Nang tuluyan nang mailabas si Isabelle at tumahimik na ang lobby, saka lang ibinaling ni Liam ang kanyang tingin sa mga empleyadong nanonood pa rin. Ang tingin niya ay matalim at puno ng babala. Back to work. All of you. Na parang isang mahikero, ang mga tao ay agad na nag-alisan, iniiwasan ang kanyang tingin. Sa loob ng ilang segundo, ang lobby ay halos walang tao na muli. Ang natira na lang ay si Ara. Nakatayo pa rin sa parehong pwesto. Nakayuko pa rin. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Liam. Huminto siya sa harap nito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang mga salita ay hindi niya gamay sa ganitong sitwasyon. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Ara. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kahihiyan, ngunit sa likod nito, nakita ni Liam ang kumikinang na mga luha sa kanyang mga mata. Mga luhang pilit niyang pinipigilang pumatak. Salamat po, sir, halos pabulong niyang sabi. Empleyado kita, simpleng sagot ni Liam, isang dekahong dahilan para itago ang totoong dahilan na hindi niya mismo maintindihan. Ngunit si Ara ay tila hindi naniwala. Tinitigan niya si Liam, ang mga mata niya ay naghahanap ng sagot. Pero bakit ninyo ginawa iyon? Tinitigan din siya ni Liam pabalik. Sa mga mata nito, nakita niya hindi lang ang isang janitress. Nakita niya ang isang inang nagdala ng 4 na anak sa opisina dahil sa pag-aalala. Nakita niya ang isang babaeng pinagtaksilan ng asawa at ng tadhana, ngunit patuloy na lumalaban. At sa sandaling iyon, isang sagot ang lumabas sa kanyang bibig, isang sagot na kasing simple at kasing totoo ng nararamdaman niya. Dahil iyon ang tamang gawin. Ngunit habang sinasabi niya iyon, alam niyang mayroon pang mas malalim na dahilan. Isang bagay na nagsisimulang mabuo sa loob ng kanyang dibdib. Isang bagay na parehong nakakatakot at hindi niya mapigilan. At habang nakatitig siya sa mga mata ni Ara na puno ng pasasalamat, alam ni Liam na ang ginawa niya ay hindi lang para protektahan ang isang empleyado. Iyon ay para protektahan si Aurora. Ang insidente sa lobby ay nag-iwan ng isang hindi nakikitang lamat sa perpektong salamin ng mundo ni Liam. Ang bawat bulungan sa pasilyo, ang bawat pailalim na tingin ng mga empleyado kapag dumadaan si Ara, ay parang maliliit na bato na unti-unting sumisira sa kaayusan na kanyang pinahahalagahan. Ngunit ang mas nakakabagabag ay hindi ang tsismis, kundi ang epekto nito sa kanya. Ang damdamin ng pagkaprotekta na naramdaman niya para kay Ara ay hindi nawala, sa halip, ito'y nanatili, isang mainit na baga sa gitna ng kanyang malamig na pagkatao. Ilang araw matapos ang eskandalo, sinadya niyang sumakay sa service elevator sa oras ng shift ni Ara. Nagkunwari siyang may kailangang i-check sa basement. Gaya ng inaasahan, naroon si Ara sa loob, nag-iisa, nakatayo sa isang sulok katabi ng kanyang cart, na para bang sinusubukang gawing invisible ang sarili. Good evening, bati niya, ang boses ay formal. Nagulat si Ara. Mabilis itong nag-angat ng tingin at yumuko. Good evening po, sir. Ang pagsara ng pinto ng elevator ay nagkulong sa kanila sa isang maliit na espasyo. Ang katahimikan ay nakakabingi, pinupuno lamang ng mahinang ugong ng makina. Nakikita ni Liam sa kanyang peripheral vision ang paninigas ng katawan ni Ara.
hindi niya ito masisisi. Siya ang sisi. Siya ang may-ari ng mundong ito. At si Ara ay isang ordinaryong manggagawa na nasangkot sa gulo. Para basagin ang tensyon, nagtanong siya ng isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Kamusta na ang anak mo? Ang bunso. Nagulat si Ara sa tanong. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin, ang mga mata ay may bahid ng pagtataka. Mamaayos na po siya, sir. Salamat po sa pagtatanong. At salamat din po pala sa sakot ninyo. Naisoli ko na po sa laundry service. Tumango lang si Liam. Good. Huminto ang elevator sa kanyang palapag. Bago siya lumabas, lumingon siya. Santos, tawag niya. Huminto si Ara sa paghinga. Huwag mong intindihin ang mga sinasabi ng iba. Just do your job. Isang mabilis na tango lang ang isinagot nito, ngunit nakita ni Liam ang isang kislap ng pasasalamat sa mga mata nito bago muling magsara ang pinto. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang opisina, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Ang simpleng pag-uusap na iyon ay nag-iwan sa kanya ng isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isang bagay na malayo sa tagumpay ng pagsasara ng isang multi-million-dollar deal. Ang pakiramdam na iyon ang nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na mas malaki. Kinabukasan, ipinatawag niya ang pinuno ng De Villa Foundation, ang corporate social responsibility arm ng kanilang kumpanya. Gusto kong i-review mo ang lahat ng ating mga kasalukuyang programa, utos niya habang nakaupo sa kanyang malaking mesa. Tingnan natin kung may mga pamilya, lalo na ang mga single-parent households, na nangangailangan ng agarang tulong. Medical assistance, educational grants. I want a more hands-on approach. Ang pinuno ng foundation, isang babaeng nasa edad 50, ay nagulat sa biglaang interes ng si. Of course, sir. We'll get right on it, si. Ngunit hindi doon natapos ang hindi maipaliwanag na impulsong iyon. May isa pang bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Ang kahirapan ni Ara. Ang desperasyon sa mga mata nito noong una silang magkita. May mas malalim na dahilan sa likod noon, sigurado siya. Rico, tawag niya sa kanyang assistant pagkaalis ng foundation head. Yes, sir. De Villa Realty. Yung subsidiary natin na humahawak sa mga acquired properties. I want to see the list of all pending foreclosures and evictions in Quezon City for the last 6 months. Kumunot ang noo ni Rico. Sir, that's a lot of paperwork. Usually, ang legal department po ang humahawak niyan. I know, matigas na sabi ni Liam. But want to see it myself. I want it on inside desk give at lunchtime. Walang tanong na sumunod si Rico. Alam nitong kapag nagdesisyon ang kanyang amo, wala nang makakapigil dito. Ang tanghali ay dumating kasama ang isang makapal na tumpok ng mga folder na inihatid sa kanyang opisina. Ang bawat folder ay naglalaman ng isang kwento ng kabiguan, mga pautang na hindi nabayaran, mga pangarap na gumuho, mga pamilyang malapit ng mawalan ng tahanan. Habang binabasa niya ang mga dokumento, isang pakiramdam ng pagkadismaya ang gumapang sa kanya. Ito ang hindi magandang mukha ng negosyo. Isang bagay na madalas ay iniiwasan niyang tingnan ng malapitan, ipinapasa sa kanyang mga abogado at managers. Ngunit ngayon, pinilit niyang basahin ang bawat isa. Ang mga pangalan at address ay lumipas sa kanyang paningin, De La Cruz, Garcia, Reyes, mga pamilyar na apelyido, mga hindi pamilyar na trahedya. Tiningnan niya ang mga petsa, ang mga halaga, ang mga legal na notice. Isang gawain na nakakapagod at walang emosyon. Hanggang sa umabot siya sa isang partikular na folder. Ang pangalan sa tab ay simple lang, Santos Marco D. Naramdaman ni Liam ang isang bahagyang kaba. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay mga kopya ng mga dokumento, isang loan agreement, isang real estate mortgage contract, at sunod-sunod na demand letters. Ang property ay isang maliit na bahay at lupa sa isang subdivision sa Quezon City. At pagkatapos, sa ilalim ng pangalan ni Marco Santos bilang principal borrower, may isa pang pangalan na nakalista bilang asawa, na co-owner ng ari-arian. Santos, Aurora D. Natigilan si Liam. Ang kanyang mga daliri ay nanigas sa ibabaw ng papel. Dahan-dahan niyang itinayo ang kanyang likod na para bang sinuntok siya sa sikmura.
Muli niyang binasa ang pangalan, paulit-ulit, na para bang sa pag-ulit ay magbabago ang mga letra. Aurora da Santos. Hindi. Hindi maaari. Mabilis niyang kinuha ang isa pang dokumento, isang kopya ng Final Notice of Eviction na ipinadala 2 linggo na ang nakalipas. Ang petsa ng nakatakdang pagpapaalis, 10 araw mula ngayon. Nabitawan niya ang papel. Ito'y lumapag sa kanyang mesa na may mahinang kaluskos, ngunit sa pandinig ni Liam, ang tunog ay kasing lakas ng isang kulog. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang desperasyon sa mga mata ni Ara noong una silang magkita. Ang pagtanggap nito sa isang mababang trabaho na malayo sa kanyang tirahan. Ang pagod. Ang takot. Ang lahat ay dahil dito. Dahil sa papel na ito. Dahil sa utang na ito. At ang pinakamasakit na katotohanan sa lahat. Ang kumpanyang malapit nang magpalaya sa kanya at sa kanyang 4 na anak mula sa kanilang tahanan ay ang kanyang kumpanya. Napatayo si Liam at lumapit sa bintana, ngunit ngayon hindi na niya makita ang syudad. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Ara, puno ng kahihiyan pagkatapos ng insidente sa lobby. Ang mukha ni Leo na payapang natutulog, nababalutan ng kanyang suit jacket. Ang matapang na mukha ni Leo. Isang nakakasuklam na pakiramdam ng pagkakasala ang bumalot sa kanya. Hindi niya alam. Paano niya malalaman? Ngunit hindi iyon mahalaga. Ang katotohanan ay naroon, hawak niya sa kanyang mga kamay ang kapalaran ng babaeng nagsisimula ng maging mahalaga sa kanya. Hawak niya ang kapangyarihan upang sirain ito ng tuluyan. Ano ang gagawin niya? Kung sasabihin niya ang totoo, tiyak na kamumuhian siya nito. Ang tiwalang nagsisimula palang mabuo sa pagitan nila ay madudurog. Ituturing siya nitong isang halimaw, isang mapagpanggap na nagbigay ng kunwaring kabaitan habang hawak ang patalim na sasaksak sa kanya. Kung hindi niya sasabihin at basta na lang aayusin ang problema, isa iyong panlilinlang. Isang kasinungalingan na palaging magiging anino sa pagitan nila. Ang kanyang mundo na binuo sa lohika at kontrol ay gumuho. Wala siyang tamang pagpipilian. Bawat daan ay patungo sa isang uri ng pagkawala. Habang nakatayo siyang tuliro, hindi alam kung saan magsisimula, hindi alam kung ano ang unang hakbang na gagawin, biglang tumunog ang kanyang private line. Ang matinis na tunog ay parang isang alarma na gumising sa kanya mula sa isang masamang panaginip para lang itulak siya sa isa pang mas masahol pa. Alam na niya kung sino iyon. Nanginginig ang kamay na sinagot niya ang telepono. Hello? Liam, ang boses ni Doña Elvira ay hindi na formal o naglalambing. Ito'y matigas at puno ng yelo. Kailangan nating mag-usap. Ngayon din may mga nakarating sa aking balita. Mga balitang lubhang nakakabahala tungkol sa iyo at sa isang biyuda. Ang huling salita ay binitiwan nito na parang isang sumpa. At sa sandaling iyon, alam ni Liam na ang bagyo ay hindi na paparating pa lang. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, naramdaman ni Ara ang isang bagay na halos kasing init ng sikat ng araw sa kanyang dibdib, pag-asa. Ito'y isang delikadong damdamin, isang bisita na matagal na niyang hindi pinapapasok sa kanyang puso. Ngunit sa mga nakalipas na linggo, unti-unti itong kumakatok at ngayon, binuksan na niya ng bahagya ang pinto. Ang dahilan ay si Liam. Hindi ang malamig na si na una niyang nakilala, kundi ang lalaking nag-iwan ng kanyang mamahaling coat para sa kanyang anak. Ang lalaking ipinagtanggol siya mula sa kahihiyan sa harap ng buong kumpanya. Ang lalaking nagtatanong kung kamusta na ang paghinga ni Leo. Mga maliliit na bagay, ngunit para sa isang tulad ni Ara na sanay sa kawalan, ang mga ito ay parang isang malawak na karagatan ng kabutihan. Nitong hapon lang, isang bagay na hindi niya inaasahan ang nangyari. Nag-aalangan na niyaya ni Liam ang kanyang mga anak na kumain ng ice cream sa isang parke malapit sa kanila. Para makabawi sa abala, sabi nito na para bang isang business transaction. Ngunit nakita ni Ara ang sinseridad sa likod ng formalidad nito. Hindi siya sumama. Masyado pang maaga. Masyado pang nakakatakot. Ngunit pinayagan niya ang mga bata sa ilalim ng mapagmasid na tingin ni Leo. Mula sa bintana ng kanyang kwarto, natanaw ang isang bahagi ng parke, pinanood niya sila. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla nito habang pinapanood niya ang eksena. Si Liam, na sa unang tingin ay hindi bagay sa magulong mundo ng mga bata, ay nakaupong Indian sa damuhan.
Tinutulungan nito si Leo na hindi matapunan ang sariling ice cream. Nakikipagtawanan ito sa kakulitan ni Lila, habang si Luna naman ay nahihiyang nagkukwento sa tabi nito. Maging si Leo, ang kanyang matapang na bantay, ay bahagyang nakangiti habang nakikipag-usap dito na parang isang matandang kaibigan. Sila ay parang isang larawan. Isang larawan ng isang pamilyang hindi niya kailanman pinangarap na muling makita. At sa gitna ng larawang iyon, si Liam, isang lalaking puno ng lihim at kalungkutan, ngunit sa sandaling iyon, ay tila isang buwan na nagbibigay liwanag sa kanyang 4 na bituin. Maaari kaya? Bulong ng isang maliit na boses sa kanyang isipan. Maaari kayang maging totoo ito. Nang umuwi ang mga bata, ang kanilang mga mukha ay puno ng saya. Hinatid sila ni Liam hanggang sa gate, isang magalang na tango lang ang ibinigay nito sa kanya bago umalis. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Ara, iyon ay isang tanda ng respeto. Habang naghahanda siya ng hapunan, hindi niya mapigilang mapangiti. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng kadiliman, mailiwanag. At pagkatapos may kumatok sa pinto. Inaasahan niyang isa ito sa mga kapitbahay. Ngunit nang buksan niya ang pinto, isang babaeng hindi niya kilala ang sumalubong sa kanya. Isang babaeng nakatayo na parabang pag-aari nito ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos, ang mga alahas sa kanyang lieg at pulso ay kumikinang kahit sa papalubog na araw. Ang kanyang damit ay simple ngunit mamahalin. Ngunit ang nagpatigil kay Ara ay ang mga mata nito, malamig, mapanuri at puno ng hindi maipaliwanag na pagkamuhi. Ikaw ba si Aurora Santos? Tanong ng babae, ang boses ay kasing kinis ng seda, ngunit may talim ng isang patalim. Oo po, nauutal na sagot ni Ara. Sino po sila? Hindi sinagot ng babae ang tanong. Sa halip, ang mga mata nito ay nilibot ang munting sala ni Ara, mula sa lumang sopa hanggang sa mga kortinang kupas. Isang bahagyang pag-angat ng gilid ng labi nito ang nagpakita ng malinaw na pag-ismid. So, ito pala. Ito pala ang pugad na pinipilit ipasok ng anak ko ang kanyang sarili. Anak! Napakunot ang noo ni Ara. At pagkatapos ay bigla niyang naintindihan. Ang postura. Ang otoridad. Ang mga matang iyon. Ito ang ina ni Liam. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Pasok po kayo, maam, alok niya, kahit ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay sumisigaw na isara ang pinto. Huwag na, matigas na sabi ni Doña Elvira de Villa. Hindi ako magtatagal. Nandito lang ako para maglinaw ng isang bagay. Itinuon nito ang malamig na tingin kay Ara. Hindi ko alam kung anong gayuma ang ipinainom mo sa anak ko, pero kailangan mo na itong itigil. Ang isang de Villa ay hindi nababagay sa isang tulad mo. Naramdaman ni Ara na parang sinampal siya. Ang mga salita ay direktang tumama sa kanyang pagkatao. Maam, wala po kaming ginagawang masamad. Huwag ka nang magpanggap na inosente, putol ni Doña Elvira. Alam ko ang estilo ng mga babaeng tulad mo. Mga biyudang naghahanap ng masasakyan para sa kanilang mga anak. Akala mo ba hindi ko alam? Akala mo ba malilinlang mo ang anak ko? Hindi po totoo yan, depensa ni Ara, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa galit at kahihiyan. Mahal ko po ang mga anak ko. Nagtatrabaho po ako ng marangal. Isang tawang walang kagalakan ang kumawala sa mga labi ni Doña Elvira. Marangal? Ang paglilinis ng sahig at pag-akit sa iyong amo. Iyan ba ang tinatawag mong marangal? Kinuha nito ang kanyang mamahaling handbag at may dinukot mula sa loob. Isang nakatuping papel. Sinasabi mong hindi mo alam kung bakit biglang naging mabait sa iyo si Liam, sabi nito, habang dahan-dahang binubuklat ang papel. Akala mo ba ay dahil sa iyong alindog? O dahil sa awa niya sa iyong mga anak? Iniharap nito ang papel kay Ara. Ang mga mata ni Ara ay nanlaki. Ang pamilyar na logo ng isang kumpanya. Ang pamilyar na mga salita. Final notice eviction. Isang kopya ng sulat na nakatago sa kanyang aparador. Akala mo ba hindi niya alam, ulit ni Doña Elvira, ang boses ay isang lason na unti-unting pumapatay sa pag-asa ni Ara. Itong utang na ito. Ang kumpanya ni Liam ang may hawak nito. Alam niya. Alam niya mula pa noong una. Ginagamit ka lang niya, iha. Pinaglalaruan ang iyong damdamin. Pagkatapos niyang makuha ang gusto niya,
itatapon ka rin niya sa kalsada, tulad ng nakasulat sa papel na iyan. Ang mundo ni Ara ay huminto. Ang mga salita ni Doña Elvira ay umalinggaw sa kanyang tainga, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka. Ang bawat salita ay isang martilyong dumudurog sa kanyang puso. Alam niya. Alam niya mula pa noong una. Ang kabaitan. Ang pag-aalala. Ang suit jacket. Ang ice cream. Ang lahat ba ay isang kasinungalingan? Isang malaking, malupit na palabas? Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang inaabot ang papel. Ang kanyang mga mata ay lumabo dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang pagtataksil ni Marco ay masakit. Ngunit ito ay mas masahol pa. Dahil sa pagkakataong ito, pinayagan niyang umasa. Pinayagan niyang maniwala. Ginawa siyang tanga ng sarili niyang puso. Ngayon, alam mo na, sabi ni Doña Elvira, ang mukha ay puno ng tagumpay. Layuan mo ang anak ko. Bago pa tuluyang masira ang buhay mo at ng mga anak mo. Tumalikod na ito at naglakad palayo, iniwan si Ara na nakatayo sa may pinto, hawak ang ebidensya ng kanyang katangahan. Ang langit ay biglang dumilim. Isang malamig na hangin ang umihip at pagkatapos ay nagsimulang pumatak ang ulan. Ang bawat patak ay parang isang luha ng langit, nakikidalamhati sa muling pagkawasak ng kanyang puso. Pumasok si Ara sa loob at isinara ang pinto, ang likod ay dumausdos sa pader hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Doon, sa gitna ng dilim, hinayaan niyang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ilang minuto siyang naroon, nilulunod ng sarili niyang pighati, nang may kumatok muli. Isang malakas at nag-aalalang katok. Ara! Ara, buksan mo ang pinto. It's me, Liam. Ang boses nito. Ang boses na kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ngayon ay parang isang insulto. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Isang bagong damdamin ang pumalit sa sakit, isang nagangalit na galit. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo si Liam sa labas, basang-basa ng ulan, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ara, are you okay? Little mother, she called me. Ngi. Hindi na niya ito pinatapos. Sa lahat ng kanyang lakas, ibinato niya sa dibdib nito ang basang papel. Sinungaling, sigaw niya, ang boses ay basag at puno ng sakit. Pare-pareho kayong lahat. Mga manloloko. Nagulat si Liam. Tiningnan niya ang papel sa sahig at pagkatapos ay sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagkalito at pagsisisi. Ara, let me explain. Hindi ganyan. I can fix this. Ayusin. Wala ka nang kailangang ayusin, sigaw muli ni Ara, ang bawat salita ay isang saksak sa sarili niyang puso. Nakuha mo na ang gusto mo, hindi ba? Nasiyahan ka bang paglaruan ang isang kahawa-awang biyuda? Nasiyahan ka bang paasahin ako? No. That's not true, pilit ni Liam, sinusubukang lumapit, ngunit umatras si Ara. Ang mukha ni Ara ay naging isang malamig na maskara. Ang lahat ng sakit, lahat ng pighati, ay nagtipon sa isang huling, nakamamatay na pangungusap. Tinitigan niya si Liam ng diretso sa mga mata, ang kanyang boses ay naging isang nagielong bulong. Umalis ka na. Huwag ka nang magpapakita sa akin at sa mga anak ko. Bago pa man makasagot si Liam, isinara niya ang pinto ng buong lakas. Ang malakas na kalabog ay umalinggaw sa buong bahay, isang huling tuldok sa isang kwentong hindi dapat nagsimula. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumubuhos, nilulunod ang tunog ng isang lalaking paulit-ulit na tumatawag sa kanyang pangalan. Ngunit sa loob, si Ara ay wala nang naririnig kundi ang tunog ng sarili niyang puso na nadudurog. Ang malakas na kalabog ng isinarang pinto ay parang isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan, isang tunog na tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa dibdib ni Liam. Naiwan siyang nakatayo sa labas, basang-basa ng ulan, ang mga salita ni Ara, umalis ka na. Huwag ka nang magpapakita sa akin at sa mga anak ko. Ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Sa sahig, ang basang papel ng eviction notice ay parang isang puting bandila ng pagsuko. Ang ebidensya ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Hindi niya pag-alam sa utang, kundi ang hindi niya agarang pag-amin dito. Ang kanyang duwag na pananahimik. Pinulot niya ang papel.
Ang tinta ay nagsisimula ng kumalat dahil sa ulan na parang mga luhang itim na dumadaloy mula sa mga salitang sumira sa lahat. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng walang tigil na buhos ng ulan, isang bagay ang nagbago sa loob ni Liam. Ang lamig na matagal nang bumabalot sa kanyang puso, ang lamig ng kalungkutan, ng pagkawala, ng pag-iisa, ay biglang napalitan ng isang nag-aalab na apoy. Isang apoy na binuo ng pinaghalong matinding pagsisisi at isang matibay, hindi matitinag na determinasyon. Hindi siya susuko. Hindi sa pagkakataong ito. Maaaring huli na ang lahat, ngunit lalaban siya. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanila. Para sa babaeng nagturo sa kanya kung paano muling makaramdam, at sa 4 na batang nagpakita sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng isang pamilya. Mabilis siyang tumalikod, hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang niya palayo sa bahay ni Ara ay isang panunumpa. Bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay isang paalala ng mga luhang pinatak niya. Ang kanyang unang destinasyon ay ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng gulo, ang mansyon ng mga De Villa. Pumasok siya sa malawak na pinto, tumutulo ang tubig mula sa kanyang damit at bumabakat sa makintab na sahig na marmol. Naabutan niya ang kanyang ina sa gitna ng sala, umiinom ng tsaa, na para bang walang nangyari. Ang mukha nito ay kalmado at puno ng kontrol. Liam, anak. You're soaked. Magpalit ka at ni. Bakit ninyo ginawa iyon? Putol ni Liam, ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng isang bagsik na hindi pa kailanman narinig ni Doña Elvira mula sa kanya. Natigilan ang kanyang ina, ibinaba ang tasa. Ang alin? Ang pagpunta sa babaeng iyon? Ginawa ko lang kung ano ang nararapat. Ginawa ko iyon para sa iyo, para sa pamilyang ito. Hindi, mariing sabi ni Liam, lumapit siya, ang mga mata ay nag-aapoy. Hindi ninyo ginawa iyon para sa akin. Ginawa ninyo iyon para sa sarili ninyo. Para sa pangalan. Para sa karangalan ng De Villa na kayo lang ang nagpapahalaga. Napatayo si Doña Elvira, ang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng gulat at galit. How dare you speak to me like that? Hindi mo ba nakikita? Niloloko ka lang ng babaeng iyon. Isang oportunista. Siya. Oportunista. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Liam. Nagtatrabaho siya ng 2 shift para lang mapakain ang mga anak niya habang nakatira tayo sa palasyong ito. Nilinis niya ang dumi ng ibang tao para lang mabuhay ng marangal. At anong ginawa natin? Anong ginawa ko? Tinago ko sa kanya ang katotohanang hawak ng kumpanya ko ang patalim na anumang oras ay maaaring sumaksak sa kanya. At kayo, mama kayo ang nagtulak ng patalim na iyon. Para protektahan ka, sigaw ng kanyang ina. Protektahan ako mula saan? Sa pagmamahal? Sa pagkakataong maging masaya? Ang boses ni Liam ay umalinggaw sa buong sala. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, Mama, nakaramdam ako ng isang bagay na totoo. At sinira ninyo iyon. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili. Mahal ko siya, pag-amin niya, hindi lang sa kanyang ina, kundi sa kanyang sarili. Ang pagsabi nito ng malakas ay nagbigay dito ng bigat at katotohanan. Mahal ko si Ara. At mahal ko ang mga anak niya. Sila ang pamilya ko ngayon. Namilog ang mga mata ni Doña Elvira, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Pamilya. Isang biyuda at 4 na anak sa labas? Iyan ba ang ipapalit mo sa legacy ng mga De Villa? Ang legacy na ito, sabi ni Liam, iginala ang tingin sa malamig at malawak na mansyon, ay isang hawlang ginto. At tapos na akong maging bilanggo dito. Naglakad siya papunta sa pinto. Simula ngayon, Mama, ang mga desisyon ko sa buhay ay sa akin na. Huwag ninyo siyang lalapitan muli. Iniwan niyang nakatayo ang kanyang ina, tulala at hindi makapagsalita. Kinabukasan, ang unang ginawa ni Liam ay tawagan ang kanyang personal na abogado. Ang utos niya ay simple at hindi mapag-uusapan. Hanapin mo ang mortgage contract ni E. Marco Santos, sabi niya sa telepono, ang boses ay matigas na parang bakal. I cancel mo. Write it off as a loss. Lahat ng utang bayad na. Pagkatapos, iproseso mo ang paglipat ng titulo ng bahay at lupa sa pangalan ni Aurora Santos. Only her name. Walang bayad. Ako ang sasagot sa lahat. Pero Sir D. Pag-aalangan ng abogado. That's a significant amount.
At ang proseso di. Gawin mo lang, utos ni Liam. Kumuha siya ng isang kopya ng kontrata mula sa kanyang safe at walang alinlangang pinunit iyon sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang musika sa kanyang pandinig. It's done. Ngunit alam niyang hindi sapat ang pera at papel para ayusin ang nasirang tiwala. Mayroon pa siyang kailangang gawin. Ang pinakamahirap at pinakamahalagang bahagi. Hapon na nang magpunta siya sa isang lugar na hindi niya inaakalang pupuntahan niya, isang pampublikong basketball court malapit sa eskwelahan ni Leo. Naghintay siya. Hindi nagtagal, nakita niya ang binatilyo na naglalakad mag-isa, nakayuko ang ulo, may daladalang bola. Nilapitan niya ito. Leo. Nag-angat ng tingin si Leo. Ang mga mata nito, na dati puno ng paghanga, ngayon ay puno ng galit at pagkadismaya. Anong ginagawa ninyo dito? Sinabi na ni Mama na layuan ninyo kami. Alam ko, mahinahong sabi ni Liam. Hindi siya lumapit pa. Nanatili siya sa kanyang distansya, bilang paggalang. At hindi ko siya susuwayin. Ikaw ang sadya ko dito. Pwede ba tayong mag-usap? Bilang dalawang lalaki. Ang huling mga salita ay tila nagpatigil kay Leo. Tinitigan siya nito, sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Sa huli, dahan-dahan itong tumango at umupo sa isang bench. Umupo si Liam sa kabilang dulo ng bench, nag-iwan ng malaking espasyo sa pagitan nila. Nagsinungaling kayo, diretsyong sabi ni Leo, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Pinaasa ninyo si Mama. Pinaasa ninyo kaming lahat. Hindi itinanggi ni Liam. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ng binatilyo. Tama ka. Hindi ako naging tapat. At wala akong maibibigay na dahilan na sapat para mapatawad mo ako. I'm sorry, Leo. I'm truly sorry for the pain caused your mother and all of you. Nagulat si Leo sa direktang pag-amin at paghingi ng tawad. Nagpatuloy si Liam, ang boses ay mas mahina na ngayon, puno ng isang sakit na matagal na niyang itinatago. Gusto kong malaman mo na hindi ko kailanman binalak na saktan siya. May mga bagay sa nakaraan ko, mga pagkakamali, mga takot na naging dahilan kung bakit ako naging duwag. Ikinuwento niya ang tungkol sa aksidente. Tungkol kay Clarice. At sa unang pagkakataon, inamin niya sa ibang tao, bukod sa doktor, ang kanyang pinakamalaking sikreto. Ang aksidenteng iyon din ang kumuha sa pagkakataon kong magkaroon ng sarili kong anak. I can't have children, Leo. Tinitigan ni Leo si Liam. Ang galit sa mga mata nito ay unti-unting napapalitan ng pagkalito, at pagkatapos ay isang bakas ng pag-unawa. Nakita nito hindi ang isang makapangyarihang kundi isang taong nasasaktan din. Kaya noong nakilala ko ang mama mo at kayong apat, pagpapatuloy ni Liam, nakita ko ang isang bagay na akala ko ay hinding-hindi ko na mahahanap. Isang pamilya. At natakot ako. Natakot akong baka kapag nalaman ninyo ang lahat, itataboy ninyo ako. Mali ako. Dapat ay naging tapat ako mula sa simula. Tumayo siya. Hindi ako humihingi ng kapatawaran, Leo. Alam kong kailangan kong paghirapan iyon. Ang hinihiling ko lang ay sana balang araw, maniwala ka na ang pagmamahal ko sa mama mo at sa inyo ay totoo. Iniwan niyang nakaupo si Leo, nag-iisip. Nang gabing iyon, muling nagmaneho si Liam papunta sa bahay ni Ara. Madilim na at tahimik ang kalye. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa malayo at naglakad. Sa kanyang kamay, may dala siyang isang maliit na kahon at isang sobre. Huminto siya sa tapat ng kanilang gate. Pinakinggan niya ang katahimikan. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong kumatok, magmakaawa, ipaliwanag ang lahat kay Ara. Ngunit binitiwan nito ang kanyang salita. Huwag na huwag ka nang magpapakita. At iyon ay kanyang igagalang. Dahan-dahan, inilapag niya sa kanilang doorstep ang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang bagong susi ng kanilang bahay at ang original copy ng titulo, nakapangalan na kay Ara. Isang simbolo ng seguridad na hindi na maaagaw ni Numan. Sa tabi nito, inilapag niya ang sobre. Sa loob ay isang sulat kamay. Dito niya ibinuhos ang lahat ng hindi niya masabi ng harapan. Ang kanyang pagsisisi, ang kanyang mga takot, ang kanyang pag-asa, at ang kanyang pag-ibig. Naisip niya ang huling mga salitang isinulat niya, isang pakiusap mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tumayo siya at tumitig sa nakasaradong pinto sa huling pagkakataon.
Isang pader sa pagitan nila. Isang pader na siya mismo ang tumulong magtayo. Walang salitang tumalikod si Liam at nagsimulang maglakad palayo sa dilim. Iniwan niya ang lahat sa pintuan, ang susi, ang titulo, ang kanyang puso. Ang pagpapasya ay wala na sa kanyang mga kamay. Nasa mga kamay na ni Ara. Ang tanging magagawa na lang niya ay umasa at maghintay. Ang amoy ng ginigisang bawang at sibuyas ay pumuno sa munting kusina, isang pamilyar at nakakapanatag na halimuyak na sumasabay sa ritmiko at mahinang tunog ng kutsilyo sa sangkalan. Linggo ng umaga. Dati, ang mga umagang tulad nito ay puno ng pag-aapura at tahimik na pag-aalala. Ngayon, mayroon ng isang payapang normalidad, isang katahimikan na hindi nakakabingi kundi nagpapahiwatig ng kapanatagan. Habang hinihiwa niya ang mga gulay para sa kanilang tanghalian, ang isip ni Ara ay lumipad pabalik sa isang gabi, 3 buwan na ang nakalipas. Ang gabing iyon kung kailan ang ulan sa labas ay kasing lakas ng unos sa kanyang dibdib. Ang gabing iyon kung kailan niya isinara ang pinto, hindi lang kay Liam, kundi sa anumang posibilidad ng pag-asa. Naaalala pa niya ang sumunod na umaga. Ang paglabas niya para magtapon ng basura, at ang pagkakita sa isang maliit na kahon at isang sobre na basang-basa ng hamog sa kanyang doorstep. Ang kaba sa kanyang dibdib habang binubuksan iyon. Sa loob ng kahon, isang susi at isang makapal na dokumento. Ang titulo ng kanilang bahay, malinis, walang utang, at nakapangalan na sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan niya ang sobre. Ang sulat sa loob ay hindi galing sa isang kumpanya. Ito'y sulat kamay, ang mga letra ay bahagyang kumalat dahil sa konting pagkabasa, ngunit malinaw at buo. Sulat mula kay Liam. Hindi iyon isang sulat ng paghingi ng tawad, kundi isang kwento ng pag-amin. Dito niya ibinuhos ang lahat. Ang kwento ng aksidente, ng kanyang yumaong nobya, at ng isang lihim na nagpabago sa kanyang buhay, ang katotohanang hindi siya maaaring magkaanak. Isinulat nito ang tungkol sa kanyang takot, sa kanyang pagkaduwag, at kung paano, sa pagkakilala sa kanya at sa mga bata, ay nakaramdam siya ng isang bagay na mas nakakatakot pa kaysa sa kalungkutan, ang pag-asang maaaring maging masaya. Naramdaman ni Ara ang unti-unting pagbagsak ng mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso habang binabasa niya ang bawat salita. Ang sakit ng pagtataksil ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na pag-unawa sa sakit na pinagdaanan din ng lalaki. At ang huling mga salita sa sulat iyon ang tuluyang bumasag sa kanya. Hindi ko mapapalitan ang kahapon, Ara. Pero hayaan mo akong maging bahagi ng iyong bukas. Nang gabing iyon, habang yakap niya ang sulat, pumasok si Leo sa kanyang silid. Mama, sabi nito, ang boses ay seryoso. Kinausap po ako ni Sir Liam. Ikinuwento nito ang pag-uusap nila sa basketball court. Mama, sa tingin ko po, nagsasabi siya ng totoo. Ang patotoo mula sa kanyang panganay, ang kanyang pinakamatapang na kritiko, ang siyang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na gawin ang pinakadelikadong bagay sa lahat, ang maniwala muli. Ngayon, 3 buwan pagkatapos ng gabing iyon, ang tunog ng halakhak mula sa sala ang gumising kay Ara mula sa kanyang pagmumuni-muni. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sumilik siya mula sa kusina. Sa sahig ng kanilang munting sala, nakaupo si Liam, napapaligiran ng colored paper, gunting at pandikit. Seryoso siyang nakikinig sa paliwanag ni Lila kung paano dapat idikit ang mga pakpak ng paru-parong ginagawa nila para sa isang school project. Habang si Luna naman ay maingat na gumuguhit ng mga bulaklak. Ang SC ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa ay may mga piraso na ng kumikinang na papel sa kanyang buhok at tila wala itong pakialam. Sa isang sulok, si Leo ay matyagang tinuturuan si Leo kung paano buuin ang isang maliit na laro ang sasakyan. Ang paghinga ni Leo ay maluwag at ang kanyang tawa ay malakas, isang tunog na para kay Ara ay mas matamis pa kaysa sa anumang musika. Si Leo naman, na dating laging seryoso at pasan ang mundo sa kanyang mga balikat, ay mukhang isang binatilyo na muli, nakangiti, walang alala, nag-enjoy sa pagiging isang kuya. Ang lahat ay nasa kanilang tamang lugar. Isang perpektong magulong eksena ng isang pamilya. Malapit nang maluto ang tanghalian, anunsyo ni Ara, at ang 4 na bata ay sabay-sabay na sumigaw ng tiyehe. Nag-angat ng tingin si Liam, ang mga mata nito ay nagtagpo sa kanya. Sa mga mata nito wala na ang lamig o kalungkutan. Ang naroon ay isang mainit at tahimik na pagmamahal, isang pasasalamat na hindi na kailangan pang sabihin.
Isang ngiti ang ipinagkaloob nito sa kanya, isang ngiti na para sa kanya lamang. At pagkatapos, isang hindi inaasahang tunog ang pumutol sa kanilang masayang sandali. Ang doorbell. Nagkatinginan si Ara at si Liam. Bihira silang magkaroon ng bisita, lalo na sa araw ng linggo. Isang bahagyang kaba ang gumapang sa dibdib ni Ara, isang multo mula sa nakaraang mga takot. Tumayo si Liam para buksan ang pinto. Pagbukas nito, natigilan ang lahat. Nakatayo sa labas si Doña Elvira de Villa. Hindi na ito ang reynang may matatalim na mata na minsang humamak sa kanyang tahanan. Nakasuot pa rin ito ng eleganting damit, ngunit ang postura nito ay hindi na kasing tigas ng dati. Mayroong pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. At sa kanyang mga kamay, may dala siyang 4 na paper bag na may iba't ibang laki. Ang sala ay biglang natahimik. Maging ang mga bata ay natigil sa kanilang ginagawa, nakatingin sa babaeng minsan lang nilang nakita sa mga litrato. Mama, sabi ni Liam, ang boses ay naglalaman ng gulat. Dahan-dahang pumasok si Doña Elvira. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Liam, patungo sa 4 na bata, at sa huli ay tumigil kay Ara. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namayani. Inaasahan ni Ara ang isang malamig na salita, isang pagpuna. Ngunit wala. Sa halip, lumapit si Doña Elvira sa mga bata. Ito, sabi nito, ang boses ay mahina ngunit malinaw, habang inaabot ang isang paper bag kay Leo. Sabi ni Liam, mahilig ka sa basketball. Sa loob, isang bagong-bagong bola. Lumapit ito sa kambal. Para sa iyo, Luna, isang set ng mga libro. At para sa iyo, Lila, mga gamit sa pagpinta. At sa huli, lumuhod ito sa harap ni Leo, isang kilos na nagpagulat sa lahat. At ito, para sa bunso. Inabot nito ang isang matibay na laruang truck. Walang sinabi si Ara. Walang sinabi si Liam. Ang kilos na iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita ng paghingi ng tawad. Iyon ay isang pagtanggap. Isang pagsuko. Isang pagkilala na ang 4 na batang ito ay hindi na ang mga anak sa labas, kundi kanyang mga apo. Si Ara ang unang bumasag sa katahimikan. Ngumiti siya, isang tunay at taos-pusong ngiti. Salamat po, sabi niya. Pasok po kayo. Sakto po, maghahapunan na tayo. Ang hapagkainan, na dati isapat lang para sa 5, ay ngayon ay masikip para sa 7. Ngunit walang nagreklamo. Ang sikip ay nagbigay ng init. Ang hapunan ay napuno ng mga kwento ng mga bata tungkol sa kanilang mga bagong laruan. Maging si Doña Elvira ay paminsan-minsan ay napapangiti sa kakulitan ni Leo. Sa gitna ng lahat ng iyon, tumingin si Ara sa paligid. Ang kanyang mga anak, ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa kaligayahan. Si Liam, na nakaupo sa kanyang tabi, ay marahang inabot ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa at pinisil iyon. Maging si Doña Elvira, na nakaupo sa kabilang dulo, ay mayroong isang payapang ekspresyon sa kanyang mukha. Tumingin siya sa kanyang 4 na bituin, ngayon ay maliwanag na umiikot sa isang buwan na hindi na malamig, kundi nagbibigay init. Tumingin siya sa paligid ng mesa, sa bawat ngiti at halakhak. At sa kaibuturan ng kanyang puso, isang salita ang nabuo, payapa at buo. Dito. Dito ang aming tahanan. Sa aming minamahal na mga tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at paglalakbay kasama namin sa bawat kabanata. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Si Ara, si Liam, at ang 4 na bituin, sina Leo, Luna, Lila, at Leo, ay naging parang tunay na mga kaibigan, na ang bawat sakit at tagumpay ay ramdam na ramdam ko habang isinusulat ang kanilang tadhana. Nais naming ibahagi ang isang kwento ng pag-ibig na hindi perpekto, ngunit totoo. Isang pag-ibig na yumayakap sa mga pagkakamali ng nakaraan at sa mga kakulangan ng bawat isa. Pinapaalala rin ito na ang isang tunay na pamilya ay hindi laging nabubuo sa dugo, kundi sa pag-aalaga, respeto, at pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa. Nagaano man kadilim ang gabi, laging may bukang liwayway na naghihintay. At ang bawat isa sa atin ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon na magmahal, magpatawad, at muling buuin ang sarili. Sana'y may naiwan na aral at inspirasyon ang paglalakbay ni Ara at Liam sa inyong mga puso. Inaanyayahan namin kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section.
Anong aral ang pinakapumatak sa inyo? Aling eksena ang hindi ninyo malilimutan? Nais naming marinig ang inyong boses. Muli, mula sa bumubuo ng programang ito, ang aming taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento.